Sinabi mo. Galit dyan siya. Kasi after Diyan that, Maraming galit yan. kasi pagkaihi mo, ipa-flash mo naman, kaya hindi mo naman alam kung, unless nasabi mo nga, sa umihi sa, Sa kalsada, yan. Mga Hantik na yung lumalapit doon sa... kadalasan, mga lalaki lang yun. Oo, wala namang babaeng umiihi po sa daan. Pero minsan wala rin yung simptomas na yan eh. Paminsan hindi rin nararamdaman ng tao na madalas siyang magutom o yun, pag-iihi, nandiyan yan. Oo. So, yun po ang physical, simptomas. for example, yung madalas sa pagkahilo, wala pong mga ganong sintomas. Hindi po, hindi. Unless na talagang mataas na mataas yung yung blood sugar, iba na yun. Pupunta na siya sa coma kung talagang mataas na mataas yung blood sugar. No? Pero otherwise, wala po. Kaya lang, palagi itong kasama ng hypertension. So minsan mapagkakamala mo na yung nararamdaman mo is parang sintomas ng pagiging hypertensive. Pero more on, yung nararamdaman pala sintomas na ng pagkakaroon ng mas mataas sa blood sugar. Oo, actually komplikasyon na yan. Oo, komplikasyon. Yung mga macrovascular complications, kagaya nan, hypertension, cardiovascular disorder, o kaya cerebrovascular disorder, tapos meron namang mga microvascular complications, kagaya ng retinopathy, yung sa mata naman. So, eventually, baka mabulag siya kung hindi makontrol yung blood sugar, o kaya yung kidney ay maapektuhan, masira. So, eventually, magkakaroon na siya na, dialysis na siya kung talagang late detection po yan. Kung late na siya. Kaya kailangan po i-control yung blood sugar. So, normally, kapag yung tao, what leads to this disease? For example, ano po yung nagtitrigger for malakas kumain ng kanin? Yun lang po ba? Hindi naman kanin. Actually, calories na yun. Ang calories? Calories, oo. So, obesity ang usually associated with... Ang beer may calorie po. Napakataas ng calorie ng mga so, alcoholic drinks. Yung mga drinkers po, 7. nagkakaroon ng gantong klase na sakit. Alam mo ba yung calories ng alcoholic drinks ay mas mataas pa kaysa calories ng kanin? 1 gram, comparing 1 gram of alcoholic drink and 1 gram of carbohydrates, mas mataas pa ang caloric content nun. Yung isang bote ng alcoholic drink. 1 gramo. 1 gramo? 7 calories yun. So, dapat pala, tama yung sinasabi na drink in moderation. Oh, yes. Eat in moderation. Para maiwasan yung gantong klase ng sintomas. At syempre, kinakailangan may magandang build-up ng ating immune system para maiwasan yung pagka-damage ng ating pancreas. Oo. Diba? So, kailangan exercise. Yung mga basic things na kailangan mo gawin para ma-maintain yung health. So, eat in moderation, isa yun. Tapos, mag-exercise. Yung matulog ng normal lang 8 hours? Yeah, 8 hours. Kasi kasama yan usually yung diabetes, hypertension, kasama yan sa tinatawag na metabolic syndrome. Metabolic syndrome. Kasama na dyan yung mga hyperlipidemias, yung mataas yung cholesterol, mataas yung triglyceride, mataas yung mga LDL, mababa yung HDL. Magkakasama po yan usually. Pero it's different na yung tina-target nitong sakit na to, yung pancreas po mismo. Yung sinisira niya yung cells mechanism. Ng pancreas. Sinisira either the function or yung mismong secretion ng insulin. So, napaka-importante po pala ng insulin sa katawan natin. Opo, napaka-importante. Yan na secreted ng pancreas. Kasi pagka tayo kumain ng kunyari carbohydrates, so matitrigger na yung merong sa ating gut, sa ating tiyan, na sa intestines, na magbibigay ng message dun sa pancreas na mag-increase ng insulin secretion. So, kasi kailangan natin yung glucose, diba? Yung ating sugar sa blood. Kailangan pumasok yan sa cells para mag-function ng tama, magamit ng tama.
pumasok sa cells. At hindi yan papasok sa cells kung walang insulin. Lalo na po sa muscles. Parang kasi susi kailangan ng muscles yan. Oo, Kailangan ng muscles natin para sa energy. Kasi yung glucose, di ba, yun ang kino-convert sa energy. So, yung kailangan ng muscles natin at saka ng adipose tissue, dalawang yun ang dependent masyado sa insulin. Yan. So, more on, nagkakaroon na tayo ng idea ngayon kung ano yung basic information kung paano nagkakaroon at paano nagsisimula ngayon yung sakit na diabetes sa ating katawan. At syempre, kanina nabanggit ni Dr. Lourdes na may dalawang uri ng diabetes. Ito yung type 1 at yung type 2 diabetes. At yan po ang ating aalamin sa pagbabalik po ng ating programa. Ilan po muna ang paalala. Sa dami ng sakit ngayon, kailangan natin ng matinding proteksyon. Alam nyo ba na ang blueberry, cranberry at elderberry ay nakakatulong sa ating kalusugan? Totoo ba yan, Apo? Opo, Lola. Ang mga prutas na berries ay nakatutulong sa may mga problema sa kidney, urinary tract, memory loss at viral infections. Aba, ano ba yan, Apo? Mega A. Mega A, Lola. Ang Mega A ay naglalaman ng 5 berries na sinamahan pa ng acai berry at pomegranate. Lahat ng ito nasa Mega A capsule na. Mega A pala. Tawag na sa Mega A hotline sa 0908-122-2285 para sa inyong katanungan. No approved therapeutic claim. O mag-text sa 0908-122-2285. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ang programang Pangkalusugan, Lunas. Oras natin, ganap na pong 15 minuto makalipas po ang ika-7 ng gabi at kayo pa rin po'y nanonood, nakikinig ng ating programang Lunas dito po sa DZRH at syempre kasama pa rin po natin mula po sa Miracle Health Corporation si Ms. Joanne Betito at syempre ang ating pong mga kalunas na doktor na kasama ngayong gabi sila Dr. Ed Balcueva at Dr. Lourdes Balcueva. Yan. Naiwan po natin yung usapin tungkol po dun sa dalawang uri ng diabetes. Merong dalawang uri ng diabetes at itong dalawang uri po ito kinakategorize dahil po sa lala po ba ng kondisyon at sintomas sa paraan ng pag-treat sa kanila. Yung pangalawa, yung pinaka-common ay yung non-insulin dependent diabetes mellitus. Ito po yung common. So maraming tao ang merong NIDDM or type 2 diabetes mellitus. Type 2. Mas marami po ang nagkakaroon ng gantong uri ng kaso. Oo. Bakit po? Ito pong type 2 manageable pa po ba or manageable naman, oo. Pareho sila manageable pa po. Sugar. Yung type 1, talagang nasisira yung pancreas niyan dahil sa immune system yan eh. Immune system. Oo, sa immune system. Kunyari, may nagkaroon ng infection, so dahil sa hyperactivity ng immune system, nasisira yung beta cells ng pancreas. So, yun po ang type 1. So, walang ibang treatment dyan kundi insulin. Insulin kaagad. Insulin kaagad. Itong type 2 ay pwedeng yung mga oral preparation, oral anti-hyperglycemics. So, yun po ang diferensya niyan. Kaya kailangan i-differentiate para sa treatment. So, may mga tendencies po na yung sa sobrang tindi ng damage ng pancreas natin, hindi na po tayo nakakapag-produce ng normal level or as in zero insulin na production ng pancreas. Pero yung type 2 kasi more sa function. Sa kunyari, kasi may mga receptor siyang cells natin eh. So kung ang receptor ang may diferensya, hindi makakapasok yung insulin sa cell. Ay hindi makaka-bind sa insulin, so hindi makakapasok yung glucose sa cell. Pero may insulin pa rin. Although sometimes both ang diferensya sa secretion at saka sa function. Pero nagkakaiba lang siya kung paano siya i-manage, kung paano
gagamutin yung isang kaso